lang yan, kaya nandun muna yun. Praise the Lord. Glory be to God. Mga kapatid, no? Nandito naman tayo. Patuloy natin pagbulay-bulayan ng mga salita ng Diyos dito sa banal na kasulatan. Sapagkat itong banal na kasulatan, ito ang ating guide, no? Spiritual guide natin ito, mga kapatid, para sa buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa sulat sa Juan. Sa Juan sa 5:39 ng ating basahin. Na dito sa banal na kasulatan, dito natin malaman na tayo ay may buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay magkaroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nangagpatutuo tungkol sa akin. Itong banal na kasulatan, ito nagpatutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid. Yan. Ano raw? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpatutuo tungkol sa akin. No, maliwanag mga kapatid. Yan itong banal na kasulatan, itong ating spiritual guide para sa buhay na walang hanggan. Praise the Lord. Glory to God. Ngayon, ano ang itinuturo ng banal na kasulatan na dapat natin tuparin? Itong sinabi sa Lucas 24:47, mga kapatid. No? Ang sabi dito sa banal na kasulatan, at ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kaninong pangalan na gamiton? Mga kapatid, walang iba kundi sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya sabi dito, at ipangaral sa kaniyang pangalan ang pagsisisi at pagpatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Yan, sa pangalan ni Jesus Cristo. Ipangaral ang pagsisisi at ang pagpatawad sa mga kasalanan. Walang ibang gamitin na pangalan, mga kapatid. Hindi sa pangalan ni Jehovah, hindi sa pangalan ni Yahweh. Ipangaral ang pagsisisi at ang pagpapatawad ng kasalanan. Kanino ng pangalan? Sa kay Jesus Christ. Kaya walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit, no? Na makaligtas sa bawat tao na nampalataya, mga kapatid, sa Kanya, sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Sabi dito, Gawa 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo'y ay maligtas. Nung sabi upang tayo ay maligtas, sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus Cristo. Sapagkat itong pangalan ng ating Panginoong Jesus Cristo, mga kapatid, makapangyarihang pangalan ito. Praise the Lord. Tingnan natin sa Gawa 4:10. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan
at lubusan gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus Kristo na taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ano raw yung pangalang Jesus Kristo? Makapangyarihan pangalan. Amen. Praise Lord. At sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Kristo, lahat ng nilalang nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa, maninikluhod sa pagsamba sa Kanya. Mga kapatid. Praise the Lord. Lord. Ay kung ating Panginoong Jesus Kristo, kung siya ay tao, hindi luluhod ang mga nilalang sa langit sa Kanya. Mga kapatid, ang mga nilalang sa langit, hindi luluhod sa tao. Mga kapatid. Ay kung tao siya, hindi luluhod ang mga nilalang sa langit sa tao. O, bakit luluhod sa Kanya? No? Ang mga nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa pangalan ni Jesus Kristo, mga kapatid, sapagkat itong pangalan makapangyarihan pangalan. Amen. Praise God. Glory. Yan. Sa Pilipos 2:9, itong ating mabasa, mga kapatid, hanggang sa 10, no? Ulihin natin ang Panginoong Diyos. Sabi dito, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit at na nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Luluhod, no? Ang tuhod sa langit. Mga kapatid, luluhod sa pangalan ni Jesus. Sa magandang balita Biblia, mga nilalang sa langit, mga nilalang sa lupa, mga nilalang sa ilalim ng lupa, maninikluhod sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Yan. Ito ang pahayag, no? Dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano raw yung pangalang Jesus? Higit na pangalan sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Mga kapatid. Yan. No? Walang ibang pangalan na gamitin, mga kapatid. Only Jesus Christ. Purihin natin ang Panginoon sapagkat siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang makapunta sa Ama kundi sa pamagitan ng mga kapatid. Praise the Lord. Glory to God. Yan. Yan si Kristo ay buktong na anak ng Ama. No? Hindi siya Ama. Siya ay anak ng Ama. Praise the Lord. Hindi pwede na si Kristo ay ama ng Ama. Hindi pwede. Kulit si Kristo ay anak ng Ama. Ay kung sabihin mo si Kristo Ama, sinasabi mo kasi Kristo Ama ng Ama. Hindi pwede. Kaya siya ay anak ng Ama.
Sino ang nagpahayag na si Kristo ay anak ng Ama? Ang Ama mismo, mga kapatid. Tingnan natin dito sa Mateo sa 16. Purihin natin ang Panginoon. Pahayag ito ng Ama. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Yan. Sa 16:15 hanggang sa 17, mga kapatid. Ito pahayag sa banal na kasulatan. Praise the Lord. Maliwanag, sabi dito. Sa 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak sa Diyos nga buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. Purihin natin ang Panginoon. Ano raw ang Kristo? Anak ng Diyos na Ama. Purihin natin ang Panginoon. Praise God, mga kapatid. Ngayon, sa pangalan ni Jesus, ipangalan ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kung hindi sa pangalan ni Jesus Kristo, mga kapatid, walang kapatawaran sa kasalanan. Unang katawaran sa kasalanan. Dahil sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, mayroong kapatawaran ang mga kasalanan. Na kung sino ang magsisisi, mayroon siyang kapatawaran ito. Sa Gawa 2:38, ito ating mabasa, mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus Kristo, mayroong kapatawaran sa mga kasalanan. Tingnan natin. Praise the Lord. Glory be to God. Sabi dito. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo kung ang isang tao magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. No? Jesus Christ, mga kapatid. Yan. Hindi Jesus Kristo. Kasi sa English, Jesus Christ. Ay sa Tagalog, Jesus Kristo. Pero sa translator, nagkamali. Gigawa nila Hiso Kristo. Ang Hisos, binawasan ng is. Mga kapatid. Dapat kumpleto. Jesus Kristo ang pagbigkas. Hiso Kristo. Mga kapatid. Ay, yan ang kasulat. Ay, mali. Dapat, may sa English, Jesus Christ. Mga kapatid. Sa Tagalog, Jesus Kristo. Ay kung bawasan mo ang is ang Jesus, iba na yan, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Pero kung baliktad yan Kristo Jesus man, hindi man Kristo dito. Yan, mga kapatid. Jesus Kristo. Purihin natin. Praise the Lord. Yan, dapat saliksikin ang mga kasulatan para malaman natin ang katotohanan. Purihin natin. Praise the Lord. Ngayon, sabi, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo
sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Dito natin matanggap ang Espiritu Santo na pagkatapos tayo mabautismuhan sa pangalan ni Jesus Christ, mga kapatid. Ngayon, sa binasa natin kanina, ang pagsisisi at ang kapatawaran sa kasalanan ipangaral sa kanyang pangalan. At kanino pangalan? Sa pangalan ni Jesus Christ, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Yan ang sabi sa banal na sulat. At sinabi pa sa gawa, mga kapatid, no? Sa gawa 10, 47 hanggang 48, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman sa natin, at iniutos niya sila at inutusan niya sila na magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo. Nang magkagayoy, kanilang ipinamanhid sa kaniya na matirang mga ilang araw. No? Magpabautismo sa pangalan ni Jesus Christ. Please nga. Purihin natin ang Panginoon. Ay sa atin pa naman, maraming pangalan ang ginadala ng bawat mga kapatid. Pero sa Biblia, maliwanag na walang ibang pangalan ang gamitin, mga kapatid, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoon. Ngayon sa Colosas 3:17, ang sabi dito, ano man ang inyong gagawin? Sa salita man o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, mga kapatid. O sabi dito, sa 3:17, atin basahin, mga kapatid, sa Colosas, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Yan, ano man ang ating gagawin? No? Masalita man o sasabihin, gawin natin lahat sa pangalan ni Jesus Christ, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Praise God. Glory to God. Yan. Ngayon, sabi kanina, sa binasa natin, ang pangalan Jesus Christ, mga kapatid, makapangyarihang pangalan. Oh, praise God. Yan ang ating ginagamit na pangalan, mga kapatid. Ay maliwanag man na sinasabi doon sa gawa, 4:12 kanina sa binasa natin, walang ibang pangalan na ibinigay, no, sa silong ng langit. Praise the Lord. Kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Praise the Lord. At sabi pa sa Juan, mga kapatid, no, sa sulat ng Apostol Juan, sa 5:43, sabi ng ating Panginoon, umarito ako sa pangalan ng aking Ama. Sa pagparito pala ng ating Panginoong Hesus sa sanlibutan ito, ang dalayang pangalan, ang pangalan ng kanyang Ama. Purihin natin ito. Okay. Basahin natin, mga kapatid, no, sa Juan, sa 5:43. Glory be to God. Yan. Ito ang ating mabasa sa banal na kasulatan. Praise the Lord, mga kapatid. Okay, nandito na. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, at ayaw ninyo akong tanggapin.
Kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. No, dito napakita sa banal na kasulatan na ang pangalan ng ating Panginoon Diyos hindi kanyang sariling pangalan, kundi yan ang pangalan ng Ama na ibinigay sa kanya. Kaya ang pangalan ng Ama at Anak parehas. Ilang pangalan, mga kapatid. Kristo. Yan. Ano raw? Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kaniyang sariling pangalan, ay siya tatanggapin ninyo. Mayroon pa pumarito sa kanyang sariling pangalan, yun ang tatanggapin ng mga tao. Sino yan? Yung Antikristo, mga kapatid. May sariling pangalan yan. Tatanggapin. Pero ang aming Panginoon, hindi sariling pangalan sa kanya. Kasi yan ang pangalan ng Ama na ibinigay sa Anak. Tignan natin sa Juan, no? Basahin natin sa Magandang Balita Biblia, mga kapatid. Sa Juan 17 sa 11. Praise God. Glory be to God. Ang sabi dito, City 11. No, sa sulat ni Apostol Juan. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila'y maging isa. Yan, ano raw? Ingatan mo po sila. Ito, panalangin ng ating Panginoon Hesus sa Ama. Ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalan ibinigay mo sa akin. Yan. No? Ang pangalan ng Ama, mga kapatid, ay ibinigay sa ating Panginoon Hesus. Praise God. Glory be to God. Kaya ang pangalan ng Ama ibinigay sa Anak. Purihin natin ang Panginoon. Maliwanag sa Magandang Balita Biblia, mga kapatid. Praise the Lord. Glory be to God. Ngayon, isa lang ang pangalan na dapat nating gamitin. Wala nang iba. Pangalan lamang ni Jesus Christ ang gamitin natin. Sapagkat yan ang utos, ipangaral ang pagsisisi at ang pagpatawad sa kasalanan sa kanyang pangalan. No, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Glory to God, mga kapatid. Yan. Ngayon, maraming mga hindi nakakilala sa Ama. Sabi nila, ang Ama, pangalan na. Mga kapatid. Kaya daw ang tawag ni Kristo sa kanyang Ama, Ama. Wala ka naman respetong anak kung tawagon mo ang imong ama sa kanyang pangalan. Halimbawa, ang pangalan na iyong ama ay si Juan. Tawagon mo lang siya, Juan! Ay wala ka respetong anak. Tawagon mong ama mo sa pangalan niya, Juan. O, ano itawag? Papa. Papa, father, papa, ama. O, respeto yan eh. Kasi ama, hindi yan pangalan. Yan ay katawagan ng anak sa kanyang ama. Ama. Taraw na ito. Sa Roma, 8:15, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Na ito palang ama, katawagan ng anak sa kanyang ama. Purihin natin ang Panginoon.
sa 8:15 sa Roma, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya ngayon, tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Klaro, no? Ang tawag ng anak sa kanyang ama, Ama ko. Dili pwede na tawagan mo siya sa iyang pangalan. Halimbawa, si Abraham, ditawag ng ama, pero si Abraham may pangalan. Si Abraham, tinawag na ama eh. Ama sa pananampalataya. Pero si Abraham, may pangalan. Ang pangalan niya Abraham. Pero tawag sa kanya Ama. Mga kapatid. Ang tawag sa anak sa ama, ay katawagan sa anak sa kanyang ama. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang sinasabi, no? Sa banal na kasulatan. Anong sabi? Inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Yan. Praise the Lord. Gani ang Diyos, may pangalan. Urihin natin ang Panginoon. Sino nagpakilala sa pangalan ng Ama? Ang anak. Kung ikaw anak sa Diyos, kilala mo yung Ama. Mga kapatid. Wala siguro sa anak na hindi kilala yung Ama. Mga kapatid. Kasi sabi ni Kristo sa Juan, mga kapatid, sa sulat ng Apostol Juan, sa 17:26, ito ang ating babasa. No? Praise the Lord. Ipakilala na ang pangalan sa kanyang ama. Kasi ang ama may pangalan. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y nasa kanila. Ano sabi natin, Panginoon? Sa Juan 17:26, at ipinakilala ko na at ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. May pangalan ng Ama. Mga kapatid, pinakilala. Ngayon, ang pangalan ng Ama, ibinigay sa anak. Ang pangalan ng Ama, yung pangalan ng Ama ng Jesus, ibinigay sa anak, pareho sila pangalan. Halimbawa sa akin, mga kapatid, ang pangalan ng aking Ama, ibinigay sa akin. Parehas kami pangalan ng Ama ko. Praise the Lord. Anong pangalan ng Ama ko? Simplicio. Ang pangalan ng Ama ko nga Simplicio, ibinigay niya sa akin. Kaya ang pangalan ko Simplicio. Yun din ako, siya Senyor, mga kapatid. Ay sinabi kanina sa binasa natin sa Juan, mga kapatid, sa 17:11, na ang pangalan ng Ama ibinigay sa anak. Purihin natin ang Panginoon. Dito makilala ang Ama sa pamagitan ng anak, mga kapatid. Praise God. Kasi sabi ng ating Panginoon, wala sing may nakakilala sa Ama kundi ang anak at ang pahayagan ng anak na ipakilala ang Ama. O tingnan natin, sa Mateo 11. Mateo 11:20. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya.
Yan, sila lang makakilala sa Diyos Ama, ang anak, at ang pahayagan ng anak na ipakilala ang Ama. Mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God. Yan. Ngayon, maliwanag sa banal na kasulatan na napaka-importante itong pangalan na Jesus Christ, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Kasi sa pamagitan niya, mayroon tayong kaligtasan. At nakarecord sa banal na kasulatan na ang bautismo na ibinautismo ng mga apostolis, pangalan ni Jesus Kristo. Wala tayong mabasa sa record sa mga gawa na ang mga apostolis nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Wala record. Ang naka-record sa gawa, ang ibautismo ng mga apostolis, pangalan ni Jesus Christ. Praise God. Ngayon, itong Mateo 28:19, utos talaga ito, mga kapatid. Dapat maunawaan ang utos. No? Kasi kung di mo unawaan ang utos, magkamali ka sa pagtupad. Ay ang mga apostolis na unawaan nila ang utos ni Jesus Christ. Dahil hindi sila nagkamali sa pagtupad sa bautismo. No? Mateo 28:19 ang sabi, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Anong ibautismo? Pangalan. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama. Kung sino ang pangalan ng Ama, yan ibautismo. Kung sino ang pangalan ng Anak, yan ibautismo. Kaya ang Ama hindi na pangalan. Ang Anak hindi din yan pangalan. Ay ang ibautismo pangalan. Mga kapatid, purihin natin sa mga Diyos. Sabi ng iba, yan ako ng ang pangalan, hindi pangalan yan. Katawagan ng anak sa kanyang ama. Ngayon, dapat maunawaan, no, sa mga nagabautismo ang pangalan ng itong Mateo 28:19 at ang gawa 2:38, hindi ko punta din. Mga kapatid. Itong Mateo 28:19, utos. At ang paggawa sa utos, pagtupad sa utos, yung gawa 2:38. Yan. Sabi, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama. Ang ibautismo, pangalan ng Ama. Purihin natin ang Panginoon. Sunod, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Anak. Ibautismo, pangalan ng Anak. Mga kapatid, purihin natin ang Panginoon Diyos. No? At bautismuhan niyo sa pangalan ng Espiritu Santo. Mga kapatid. Praise God. Glory to God. Yan maliwanag yan. Nang ibautismo pangalan. Ngayon, sa kanina, mga kapatid, no, atin lagi tinuro kanina na ang pangalan ng Ama at ng Anak iisa lang kanilang dala. No? Jesus. Yan tama ang sa gawa 2:38. Tama din ito ang Mateo 28:19. Ito utos at ang pagtupad sa gawa. Pero kung magkamali ka sa pagtupad, diretso, ginabautismuhan ko ikaw sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, walang pangalan. Kasi ang Ama hindi na pangalan, ang Anak hindi na pangalan. Ang ibautismo pangalan ng Ama, pangalan ng Anak. Purihin natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Ngayon, kung nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, no, nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus Kristo, nabautismuhan ka sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid.
Purihin natin ang Panginoon Diyos. Kasi yan nakasulat. Sa banal nakasulatan. Dapat maunawaan. Ngayon, kung hindi mo maunawaan ito, itong utos, magkamali ka sa pagtupad. Ngayon, wala record sa banal na kasulatan sa sulat sa mga gawa. Kasi yung gawa na sa mga apostolis. Walay record ng mga apostolis ng bautismo. Diretso nabautismuhan ko ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Wala. Ang nakarecord, ibautismuhan sila sa pangalan ni Jesus Cristo. Mga kapatid. Yan ang nakarecord. Yan ang bautismo na ginamit ng mga apostolis. Tingnan natin sa Gawa 8:12, mga kapatid. No, sa Gawa 8:12, ito pahayag sa banal na kasulatan. Nang maunawaan niya, Gawa 8:12. 8:12. Purihin natin Panginoon. Sabi dito, 12. Ngunit nang sumampalataya sila, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Jesus Kristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Yan. Purihin natin ang Panginoon. Yan ang sabi sa banal na kasulatan, no? Purihin natin ang Panginoon. Nagpabautismo sila, mga kapatid, sa pangalan ni Jesus Christ. Tingnan natin sa dating Biblia. No? Sa Gawa 8:12. Yan, itong pahayag sa banal na kasulatan, mga kapatid. Praise the Lord. Ito nakarecord sa banal na kasulatan. Gawa ng mga apostolis. Yan. Okay, sabi dito, sa dating Biblia, datapwat ng magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesus Kristo ay nangagbautismuhan ang mga lalaki, mga babae. O nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus Christ. Yan ang nakarecord sa banal na kasulatan. Yan ang nagabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Mga kapatid, ibahin nyo na yan. Purihin natin ang Panginoon. Ito ang mga katotohanan na tinuturo namin sa banal na kasulatan. Praise God. Glory to God. Bakit naunawaan ng mga apostolis ang utos ng Panginoon na sa pagsabi niya, bautismuhan isla sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sapagkat binuksan ng Panginoon ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Tingnan natin sa Lucas 24:45, nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Naunawaan ng mga apostolis ni Kristo ang utos sa Mateo 28:19, sapagkat binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Yan. Kinahanglan mabuksan ang iyong pag-iisip, mga kapatid. Kasi kung di mabuksan ang iyong pag-iisip, hindi mo munawaan ang mga kasulatan, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ngayon sa Mateo 28,
19, hindi yan contradict sa buhat 38. Yan talaga utos. Pero ang ibautismo, pangalan ng Ama. O, sinong pangalan ng Ama? Yan ibautismo. Sinong pangalan ng Anak? Yan ibautismo. Ay ang walang ibang pangalan na gamitin. Only Jesus Christ, mga kapatid. Purihin natin ito. Kasi sa Colossus, Verse 17, kanina, sa binasa natin, ano man ang inyong gagawin at sasabihin, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Praise God, mga kapatid. Yan, pasalamat kita sa Diyos. Binuksan ng Diyos ang ating pag-iisip na unawaan natin ang mga kasulatan, mga kapatid. Praise God. Glory to God. Isang pangalan lang ang gagamitin, mga kapatid. O, sa pangangaral, ang gamitin, pangalan ni Jesus Christ. Sa pagbautismo, ang gamitin, pangalan ni Jesus Christ. Praise God. Kasi yung pangalan ng Jesus, yan ang pangalan ng Ama at ng Anak. Mga kapatid, no? Praise the Lord. Pareha sila pangalan, mga kapatid. Nasabi pa sa Juan, o basahin natin sa Juan, sa 14, Juan 14, sa 26, tingnan natin ang pagkasabi dito, mga kapatid. Praise the Lord. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpaalaala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang dala ng Espiritu Santo na pangalan, Jesus pa rin. Kasi ang sabi dito, isusugo ng Ama sa pangalan ko ang Espiritu. Is God, no? Ngunit ang patnubay ng Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Susuguin ang Espiritu Santo ng Ama sa pangalan ni Jesus Christ. Kaya ang dala ng pangalan ng Espiritu Santo, Jesus pa rin, mga kapatid. Yan. Yan, walang ibang pangalan na gamitin. Only Jesus Christ, mga kapatid. Ngayon, maliwanag sa Mateo 28:19 ng ibautismo, pangalan ng Ama. Pangalan ng Anak. Ito daw, Pastor. Itong, basahin mo na itong kwan. Gawa 8 kalatang 16. Yung ipatawag ang mga apostolis para magpandog sa mga nabautismuhan, kaya wala pa nila na tanggap ang Espiritu Santo. Oo. Yan. Gawa 8:16. Sabi dito. Sa Gawa 8:16, sapagkat hindi pa ito bumaba sa kaninuman sa kanila, sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. Nabautismuhan talaga sila sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Pero sa kalagayan ito, mga kapatid, sa pangangaral ni Felipe, hindi agad bumaba ang Espiritu Santo. Yan. Ngayon, pumunta pa ang mga apostoles, ipandungan sila sa kamot at bumaba ang Espiritu Santo, mga kapatid. No, may pangyayari sa banal na kasulatan na ganyan. Pero mayroon din pangyayari na wala pa na bautismuhan na tanggap ng Espiritu Santo. No? Nauna, tanggap ang Espiritu sa bautismo sa tubig, mga kapatid. Yan. Purihin natin ang Panginoon. No? Sa kalagayan naman ito, sa Gawa sa 8:16, nabautismuhan lamang sila sa pangalan ni Panginoong Jesus. Mga kapatid, pero hindi pa bumaba sa kanila agad ang Espiritu Santo. So, nagpandungan na sila,
No, sa 17, ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo, mga kapatid. Kalipandungan ng mga kapatid. Pero nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Wala talaga record sa Biblia yung mga apostolis nagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tama, sugo. Bautismuhan nila sa pangalan ng Ama. Ang ibautismo pangalan ng Ama. Ay kung itiritso mo bautismo, ginabautismuhan ko ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Walang pangalan. Ang ibautismo pangalan, mga kapatid. Praise God. Dapat magpabautismo kayo muli sa pangalan ni Jesus Cristo. Yung nabautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo na diretso. Ang Ama hindi pangalan, ang Anak hindi pangalan, ang ibautismo pangalan. Dapat unawaan ninyo, mga kaibigan, mga kapatid. Praise the Lord. No? Kasi binuksan ng Diyos ang ating pag-iisip upang unawaan natin ang mga kasulatan. Praise God. Yan mga kapatid, ang nakasulat sa banal na kasulatan. Purihin natin ang Panginoon. Ang ibautismo pangalan. Ulitin ko, ang Ama hindi yan pangalan, ang Anak hindi yan pangalan. Ang ibautismo pangalan, mga kapatid, ay ang pangalan na dala ng Ama at ng Anak iisa lang, mga kapatid, no? Kapagkat ang pangalan ng Ama ibinigay sa Anak, pareha sila pangalan. Basahin natin muli, mga kapatid, sa Juan 17:11, no? Tingnan natin sa magandang balita dito. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Glory be to God, mga kapatid. Yan. Ito ang pahayag sa banal na kasulatan. Okay. 17. Okay. At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanglibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanglibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. No, tama? Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paano ikaw at ako ay isa. Isa sila sa pangalan na kung paano ako at ikaw isa, di sila isa sa pangalan. Kaya pangalan naman ibinigay sa Anak. Ganon din sila maging isa sa akin. Praise the Lord, maliwanag yan, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Glory be to God. Yan. Ngayon, maunawaan mo lang ang kasulatan kung buksan ng Panginoon ang iyong pag-iisip. Kahit matalino ka pa, kahit magaling ka pa, mga kapatid, kapag hindi buksan ang iyong pag-iisip ng Panginoon, hindi mo maunawaan ang kasulatan. Yun ang dahilan kung bakit marami ng bautismo ngalan Ama, Anak, Espiritu Santo, diretso. Hindi na unawaan ang kasulatan. Praise the Lord. Ito hindi pagsira sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Ito ay pagtuturo ng mga katotohanan na sa banal na kasulatan. Praise God. Maniwala kasi. No? Mga nakasulat. Na sabi kanina sa binasa natin, binuksan ng Panginoon ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Dito natin maunawaan ang mga kasulatan nga nakasulat dito sa banal na kasulatan, mga kapatid. Dito natin unawaan. Sabi sa 24:45, nang magkagayoy, binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan. Ang mga pag-iisip ng mga apostolis, binuksan ng Panginoon. Ano pa na unawaan nila ang mga kasulatan?
na intindihan nila ang utos ng Panginoon. Yan. Yan nagbautismo sila sa pangalan ni Jesus Cristo. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Yan ang kanilang bautismo, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Praise God. Glory to God. Okay, mga kapatid, no? Walang ibang gamitin na pangalan. Pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus Cristo. Praise the Lord. Walang ibang gamitin na pangalan. Yan ang bautismo sa pangalan ni Jesus Cristo, mga kapatid, napaka-importante sa kaluwasan. Kasi sa Gawa 4:12, walang ibang pangalan ibinigay sa sinumang langit na makaligtas sa mga tao. Pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Praise God! No, pasalamatan natin, Panginoon. Mga kapatid, praise the Lord, glory to God.